pong kagalakan para sa amin na kayo po ay makalaong pangpalad sa umagang ito. At gusto ko din pong i-acknowledge po ang lahat ng ating pong mga bisita sa umagang ito na nagmula pa sa iba't ibang lugar. So una, maraming salamat po sa pagdalo. At palakpakan po natin, nandito po ang ating kapitan. Walang iba po kundi si Kapitan Tutong Manggao. Pwede po ito. Dito po si Kapitan Tutong Manggao at welcome po sa inyong lahat. Kaya din po, pwede din pong i-acknowledge ang lahat po ng mga bisita na nandito, na first timer na nandito. Palakpakan po natin ang lahat na nandito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay. Nandito din po ang ating pong barangay council. Wala pong iba kundi si Konsihal Jason Buendico. Pwede pong tumayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong pagpunta. Ganun din po sa ating pong isa pang konsihal. Walang iba po kundi si Konsihal Zalde Lontong. Pwede po siyang tumayo. Ayan. Sila po ang ating pong mga barangay council. At once again po, welcome po sa inyo. At welcome din po sa bawat isa po na nandito yung mga bisita po natin dyan sa labas. Hindi ko na po masyado kayong ma-mention, pero welcome na welcome po kayo ng First Receiving. Pwede pong tumayo, sandali. Yan. Pwede pong tumayo lahat ng member ng First Receiving. Tayo po ngayon lahat. Ayan. Sila po yung mga taong maaasahan nyo pag meron po kayong pangailangan, mga assistant sa mga bisita po. Pwede na po kayong umupo. Yan. Pag meron po kayong mga katanungan, meron po kayong kailangan po ninyo ng kung anong bagay at kailangan po ng assistance, nakita nyo po yung mga taong kailangan nyo pong lapitan. Once again, welcome po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating katawan para sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Palakpakan po muna natin ang Panginoon ng malakas na palakpak. Hallelujah! Sa iyo ng Panginoon ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah! Pwede po natin kamayan ang bawat isa at habang inaabot po natin ang kanta na ito, pwede po natin silang kamustahin. Sa ating mga first time po na nakita, pwede po natin kamustahin ang bawat isa. Hallelujah!
po na talagang nakaranas ng naitala sa banal na kasulatan na talagang pinamasa niya ang buhay ng timang ko. Alam niyo kung sino? Sa banal na kasulatan, isang tao lang ang naging pinaka-mayaman. At doon po sa kanyang sulat, doon po ako nag-quote ng verse. At makikita po natin ito sa Proverbs chapter 3. May clue na kayo kung sino, no? Sino ba yung tao naging pinakamayaman, pinakang dakila ng panahon ng kanyang kasaysayan? No? Ang nagsulat po ng kawikaan ay siya pong naging pinaka sa lahat. At ang sabi po niya dito, uumpisahan ko po sa totoo na po ito'y from 5 to 10, pero uumpisahan ko na po sa 1 to 10. Sa Proverbs chapter 3, ganito po ang sinabi. Tagalog version po ang ginamit ko, NIV certified version, at ganito po ang pagkasabi. Anak ko, ang aral ko huwag mong limutin, lahat ng aking utos sa isipan mo itanim, upang ang araw mo ay tumagal at humaba ang iyong buhay, at magiging masagana sa lahat ng kailangan. Verse 3, pananalig at katapatan ay huwag mong kaligtan. Ibintas sa iyong liig at tanim sa iyong isipan. Verse 4, sa gayon, sa iyo ay malulugod din Diyos. Magiging mabuti ka at sa paningin ng sansinuko. Verse 5, kaya huwag ka magtiwala kung pusat-lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Verse 6, siya ay sangguliin sa lahat ng mga balat, huwag kang at kanya kang itutupak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot sa Diyos at tumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sulat. Si Yahweh handugan mo bahagi ng iyong kayamanan, ilang na ali mo sa kanya ibigay. Sa gayon, namalin mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inuman mo, hindi matutuyuan. Manalangin mo paglimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim upang ang araw mo'y humaba, upang ang araw mo'y tumagal at humaba ang iyong buhay at magiging masagana sa lahat ng kailangan. Payo po ito ni Haring Solomon. At pagdating po sa verse 9 and 10, ang sabi dito, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng iyong kayamanan. Pinakamainam ng ani mo ay sa kanya ibigay. Sa gayon, kamalit mo ay lagi ng apaw, sisinda ng inuman mo ay hindi matutuyuan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman kita'y papapalit, pagkat sa piling mo kailangan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
sa puso na last year na po na yung 14, dahil after 14 wala na po nag-expand. And by the grace of Lord po, nakipasasalamat ko po dahil ngayon po ay 23 na po ako. At nakipasasalamat ko din po kay God dahil dami pong nawala sa buhay ko, naging pong struggles. At bumalik po ako dun kay Dr. Yanis nung nakaraan, nagpasyaga po ulit, binalik po ako sa kanya. At sabi nung nadala niya po, nung dati po daw kami nagpa-check up, ay 6 po. Tapos ngayon po, nung bumalik po ako, sabi niya, sa 6 po na yun, ako na lang daw po yung natitirang buhay. Kaya ngayon po, sobrang laking pasalamat ko po. At araw-araw, at hanggang kaya ko po, magpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil tinalang ko po yung buhay ko sa Kanya at magpapagamit pa po ako sa oron niya. Kaya doon lang po, nag-testify ko po na I am the living testimony po of how great is our God. Doon lang po. Ito na po ang lahat ng ating pong mga bata na sila po yung magbibigay at magdadala ng handog po sa ating pong Panginoon. Yan po yung mga bata. Dito nilagay yung mga bibi. Doon sa baba. Yan po yung receiving. Ayan. So sila po yung mga tao, mga bata na susunod na gagamitin ng Panginoon sa susunod na sitwasyon. At tuturuan din po natin ang pag-multiply ng Panginoon ng blessing sa mga At yan naman po ay maaari na po natin ilagay, ihulog po yung ating pong mga Thanksgiving offering dito po sa box, yung mga sobre po na nandiyan sa inyo, yung maliliit po. Pwede na po natin ihulog dito po sa ating pong box. Ayan. Pwede na po natin ihulog yung ating pong mga Thanksgiving offering po. At alam naman po natin, ang Panginoon po ang mag-multiply ng lahat ng yan. Sabi po ng banal na kasulatan, mapalan ang mga taong nagbibigay sa Panginoon kapag sila po ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kaya, katulad po pinag-aralan natin kanina, alam naman po natin ang mahalagaan po na magbibigay sa atin ng Panginoon. Atin po ang kaloob namin, Panginoon, pera, or in kinds, O God, ay hindi, Panginoon, mapapalitan, Panginoon, ang mabutihang ginawa mo sa amin sa loob ng 1 taon, Panginoon. Lord, tumanas ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang karamdaman, problema, at pagsubok sa buhay, Panginoon. Subalit, nandito kami, Panginoon, malakas, masigla, at masaya, Father God. Ay sineselebrate, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay namin, Father God. Kaya naman, Panginoon, taos puso namin, Panginoon, ipinagkakalob sa iyo, Father God, ang mga halaga at ang mga inkites na ito, Father God, ang mga kaloob na ito bilang handog, Panginoon. Hinihiling ko sa iyo, Father God, iyo po itong tanggapin, Panginoon. Nang sa gayon, Father God, kalugdan mo, Father, ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, Father God. Sa iyo namin, Panginoon, pinagpapasalamat ang lahat ng blessings na ito. Sa iyo, Father God, ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and ako po ay nagpapasalamat na na-invite ninyo ako dito sa inyong programa. Pangunguna ng ating pastor na napakabait, idol ng mga kabataan. Ako po sa nasaksihan ko ngayong umaga, ako po ay tuwan-tuwa. Simula sa bata, dalaga, hanggang sa mga matanda, nakita ko yung mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ako po ay hindi makapaniwala na si Ryan ay ganong kagaling. Alam ko ay tricycle driver. Pero yung pala ay ginamit ng Panginoon ang kanyang talento sa gawain. Ako po ay natutuwa dahil andito yung iba't ibang pastor ng ating barangay. Na po, bagamat iba-iba ng sikta, sa rangalan ng Panginoon, tayo po ay nagkakaisa. Samahan ko sa council na tumugon sa kahilingan ng ating simbahan dito sa Recife. At magandang umaga rin po kay Konsyal at Immaculada. At maraming salamat din po sa pag-attend ninyo dito sa ating Thanksgiving.
sa pamumulan ng ating mayura. Yan po ang talagang host ng kanilang programa. At natuwa rin po ako sa pamilya ng Prosper. Simula noon, bata pa ako, ay talagang tumatak sa aking isipan. Kapag ako ay nakarinig ng kumbo, doon na sila Pastor Simpa at sirit na kahit hindi pa nakakain, matanood lang ako ng kumbo. Kasi dito lamang bukod tangi ang Prosper na may kumbo kapag nag-celebrate ng kanilang pagsamba. Ako po ay tuwan-tuwa. Mayroong Thanksgiving nga po sa Porchfield. Mabuti na lang po at kami ay nabigyan niya ng mensahe sapagkat kung hindi, wala po siguro ako dito. Nakakatuwa naman po sapagkat ito ay patungkol sa Diyos kaya tayo ay willing na willing umaten pagka ganito. Dahil alam natin na ang ating buhay ay laan sa Panginoon. Kaya pagka ganitong pagkakataon talagang medyo gusto ko pong umaten talaga dahil bukod po sa kami naman po ay may Sabado, kung may Sunday rin po nga ako nakaka-attend. At yun, kumbaga, ito naman sa Diyos din, kaya ang aking gabiran ay yung hindi ko pagkakasimba ako, dito ko binawi. Talagang medyo, kung yung aking damdamin, medyo nadala dun sa mga program nyo na ipinakita dun sa mga pinakita ng mga bata, nakakatuwa. Talagang yun ay totoong buhay. Kaya salamat po sa mga magagandang mensahe na aking natanggap o natanggap natin lahat pala. At talaga namang yun ay liwanag, nagbibigay liwanag sa kaisipan, hindi lamang sa katandaan, lalo tigit sa ating mga kabataan. Nakakatuwa na ang programang ito ay talagang may hatid na aral sa ating buhay. Kailangan tayo ay talagang laging sa Panginoon. Ganon din po sa ating programa sa mga pagbibigay. Nakaka-inspire po na kailangan talaga natin ibigay yung ating mga tithes. So sa amin po nga ay 10%, siguro naman po sa inyo rin. Hindi man natin nasusunod kung minsan na totally 10%, at least yung ating puso ay kasama natin ibinibigay sa ating pagbibigay ng ating mga tithes. Sapagkat meron pong istorya sa Bible, yung tungkol na sa babae, isang lepta na lang yung pera niya. Pero yung buong puso niyang binigay, kung kaya naman yun ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. At kung tayo naman po ay nagbigay ng malaki, tapos hindi naman malugod sa ating pagkakabigay o hindi natin sinama ang ating puso, ay hindi rin naman po malugod para sa Panginoon. Kaya yun lamang po at ang po ay natutuwa sa samahan na ito na ating dinaluhan ngayon na talaga naman punong-puno ng kaluguran para sa ating Panginoon. Hindi po mo sa bahay na ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na nagpadala ka ng pastor na magsalita sa amin, Panginoon. Napakagandang mensahe, Panginoon, ang binigay sa amin to, Panginoon. Sana, Panginoon, ito ay manatili sa aming puso at isipan at madala namin ito sa aming araw-araw na gawain, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ganun, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyaya na natatanggap namin sa araw-araw, Panginoon. Nawa, Lord, bendisin mo ito bago namin tanggapin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga bisita na dumating sa aming Panginoon. Kaya, Lord, sa mga ito, pagpalain mo nawa ang bawat isa at sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, Mayora.